Nung sa Bicol po kasi, high school din po, Catholic school din po ako galing. Ang father po dun sa amin, mga SBD, mga Societas Verbi Divini po. Nung first year to third year po kami, recollection po kami, then fourth year, retreat po. Alam mo na rin po yung meaning ng retreat, then recollection, kasi every year po, kapag second year to third year, lagi po kami ng retreat sa ibang lugar po, within Bicol lang po. And ang aming priest po, yung mga SBD din po. Kasi sa school po namin ng high school, sa Divine, priest po ang nagpapalakad doon. Lahat naman po ng sa school, sa Liceo, na ginagawa ko pag-pray, hanggang sa pagtapos, lahat din po ginagawa namin noon, yung high school kami. Tutunan ko po sa inyo, Father, about po dun sa commitment, na sabi po ng iba, lagi, yun din po ang kanilang natutunan. Pero sa akin po, hindi po kasi ako sanay na mag-isa. Gusto ko lagi nandiyan yung parents ko. Kaya ginawa ko, umalis ako para at least tumayo ako sa sarili kong paa. At saka matutunan ko po yung ibang bagay na hindi ko pa alam. Kasi nung high school po kasi ako, school bahay lang ako. Hindi din ako nun marunong mag-jeep. Kasi sa amin sa Bicol kasi, ang school po namin, malapit lang pong bahay namin. Walking distance lang po kami. Kaya hindi po ako marunong mag-jeep. Marunong na po ako mag-jeep nung college na po ako. Yun po yung dati. Tapos salamat po ako kay Ma'am Ramos, then kay Miss Tolentino, at sa ibang pong mga teachers na tinutulungan po ako para kapag hindi ko maintindihan, especially po sa Girl Scout, hindi ko po alam paano yun. Sana po tulungan niyo ako doon. And yun lang ako. Magandang umaga po. Sige na po yung pa-explain. Okay, good morning po. Hindi na po ako mag-mamay kasi sabi po ng mami ko nakalunok daw po ako ng megaphone. Kasi mga boses ko. Father, yung natutunan ko po sa kahapon, tsaka po kanina natin pinag-aralan, yung 3C po na call, connect, and commit. Then, na-recall ko po, Father, yung sinabi sa akin nung former principal ko po sa Montessori. Kaya 3Cs po yun, kaya lang, dalawa lang po yung care and concern. So, natutunan ko, Father, na hindi lang po pala kailangan tayo ay call dahil sa trabaho natin, kundi yun yung tawag ni Lord sa atin, na kaya siguro tayo ay nandito para magturo, hindi lang para sa salary o kung saan pa mang pangangailangan natin, kundi yung pangangailangan ng mga estudyante. Kahit makukulit po sila, nakakaya natin, yung PC natin po ng pasensya, nakakaya natin dagdagan pa, extend pa po yung pasensya para po sila ay matuto at malaman nila yung kahalagahan ng pag-aaral po. Then doon po sa connect, hindi lang bilang isang guro kaya tayo ay nakakonect sa mga estudyante. Kasi po, tumatayo kami mga teachers na pangalawang magulang po. So, yung responsibility po bilang isang guro, nangyayari po ay obligasyon na bilang isang magulang din po. Then, yung commit po, syempre, pagka tinawag ka po, andon, nakakonect ka, committed ka na po. Then, natutunan ko po na yung sa 3Cs po yun, kung hindi natin sasamahan ng care and concern, hindi po natin magagampanan kung ano yung trabaho po natin. And yung most po, hindi lang pala dapat sa estudyante tayo committed. Kailangan nandun siya na gumagabay sa atin para matugunan natin yung 3Cs na yun. And yung additional po care and concern po. So, naramdaman ko rin naman po yun. Nung pumasok ako in different school po na pinanggalingan ko, sa Christian school, then yung sa Catholic school po. Dahil hindi lang po bata ako nakakonect at nakakommit, kundi sa mga teachers din po and doon sa head namin. So, yun po. Kaya nagpapasalamat po ko dahil nabilang po ako sa Liceo de Bay na sana po tumagal pa po. Thank you po. Parang
Good morning po. Medyo may boses na ako kaya hindi na po ako gagamit ng microphone. Siguro, Father, pangatlong taon ko na po kasi ito sa Liceo at pangatlong taon na din akong nakakasama sa retreat. Dito ay parang ito po yung pinaka, sa akin po, pinaka, hindi po dahil kayo ang ano po, hindi dahil po, yung po kasing nakalipas na 2 taon, hindi kami pinapatayo isa-isa para magsalita dito sa unahan para mag-share. So siguro po, dahil ito rin yung unang pagkakataon nga na bawat isa sa amin nagsasalita. So sa akin po, ang nakastruck sa akin ngayon, yung sinabi niyo po na yung 3 C's din, yung call, dahil sa dati, yung inayaw-ayaw po sa pagtuturo, dahil ako po napapunta na ng Canosa, pero isang taon lang ako doon, hindi ako tumagal. Umalis na din po ako agad. Pero siguro dahil ito na nga yung sinasabing calling, dahil andito na naman ako, school din naman pala ang babagsakan ko. Connect, dahil araw-araw po akong nakakonect. Connect na connect, as in connect na connect. Sa teachers po, dahil araw-araw may complaint, at sa estudyante po na araw-araw ay may nagsusuntukan at kung ano-ano pa. At yung commit, dahil po, siguro dahil nga po ako ay guidance coordinator, siguro ay parang sa akin po ay mas maging committed pa dahil since nandiyan na po, ito na po yung napili kong profession at di siguro po ay dito na rin ako aabutin ng pagputi. Dahil umpisa na po, namumuti na po ang buhok ko, araw-araw na trabaho at sa araw-araw na pakikibaka sa mga bata. So, yun po ang masasabi ko na natutunan ko dito sa retreat na ito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lalo po ako dito sa 2 araw pagkatayang doon po sa 2 araw na ating pong retreat ay nilagi dito sa Laverna. Ang dami ko po natutunan, lalo titigit po, nadagdagan po uli yung aking kalaman tungkol sa pakipag-ugnayan sa Panginoon. Lalo po sabi ninyo na doon sa ating topic na calling, connect, and then commit. Doon po sa connect, sa akin po, araw-araw po nakakonect sa akin ng Panginoon. Ano man po muna kong gagawin, siya po ng aking hininga ng gabay at patnubay. Kasi po, sa isang bagay na ating gagawin, kapag hindi po natin inuna ang ating Panginoon, ano man pong ating galing, ano man pong ating plano at magandang pamamaraan, pag hindi tayo binabayan ng Panginoon, hindi po natin magagawa yung mga bagay na yun. Kaya kinakailangan po sa atin bilang isang guro, laging unahin po natin yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ano mang ating gagawin sa araw-araw. At yung pong ating commitment, ang laki po ng ating gagampanan sa ating mga estudyante. Hindi lamang po sa ating estudyante, lahat sa pananampalataya, lalo sa ating kapwa. Kung paano po tayo magbibigay sa kanila ng ating nalalaman, maibahagi natin sa kanila yung ating tunay na pananampalataya sa ating kapwa. At higit din po doon sa ating kay Father, laki pong aking nakita dito sa Bae, na kung paano na bago ang pamamaraan, lalo na sa samahan ng pansimbahan. Kasi po dito sa Bae, nung una po, talaga pong mahirap ang mga namumuno. Pero nung kayo dumating po dito, nakita ko po yung mga pagbabago kung paano kikilos sila sa kanilang mga tungkulin. Hindi po salita ng salita, kanasabi ka ba, mabuti po yung talagang bago ka magsalita, yun muna ang gagawin. Hindi na baling kakaunti yung salita, pero mas marami yung gawa. Nakita ko po ngayon kung paano kumilos yung mga pamunaan ng organisasyon. Lalo po yung una ninyong bagong itinayo isang organisasyon na tungkol sa migrant. Nakita ko po dito yung kung paano natin ipapanalangin yung ating mga ibang
nagtatrabaho sa ibang bansa. Lalo na po doon sa kanilang naiwanan at yung pong mga anak at saka yung mga magulang. Kaya ito po yung sasalamat ko po sa inyo na pag-alis po ninyo ay meron pa ko yung na-put up na isang organization na patuloy po itong gagawin. Hindi lamang po sa umpisa, kailangan lahat ng barangay ay maisakatuparan. Maraming po salamat sa inyo lahat.